Masasabi ko po, handa na po ako. Kasi dumating na po ako sa puntong ganito na edad ko. Nakapagsilbi ng maayos sa community, sa bayan. Kaya hinahanda ko na po talaga. Sa ngayon po siguro hindi pa po kasi nakahingi ng tawad sa Panginoon upang mapunta sa langit. Siyempre po, unang-unang lagi magdasal, humingi ng tawad sa Panginoon. At siyempre, na mabuti, tumulong sa kapwa at kung ano pa po ang pwedeng gawin na na mas magandang para po mapatawad po natin sa pagbalik niya. Handa na po ako kasi nanghingi na po ako ng mga patawad sa mga pagkakasala na nagawa ko at alam ko pong pinatawad na niya ako at lagi po ako nananalangin para po ako ay kanyang patnubayan upang sa pagbabalik niya, ako po ay handa na umarap sa kanya. Handa na po kasi si Kristo po, isa po siya na nagbago po ng aking buhay at siya po yung nagbibigay sa akin ng lakas para magkaroon ng pundasyon sa araw-araw na aking gawa. Siguro ang mga dapat gawin sa paghahanda niya, pagbabago rin ng mga ginagawa, katulad ng mga paggagawa ng mabuti sa kapwa. Tsaka yung pag-iwas na rin yung mga paggamit ng mga masasama sa paningin. Sa mga paghahanda na ginagawa ko, nagsisimba ako tuwing linggo, tumutulong ako sa mga tao na nangangailangan. Tsaka nagbibigay rin ako ng mga words ni Lord sa mga ibang tao. Siyempre, kailangan handa tayo palagi. Kahit na anong oras, wala naman tayong magagawa kung yan nandyan na yung takdang oras. Kailangan tanggapin natin. Ay kailangan palaging magdasal. Saka huwag kalimutan palagi ang Diyos para kahit anong mangyari, kahit anong oras. Kasi hindi naman natin masabi kung kailan yung pagdating ng Diyos. Kasi siya lang naman nakakaalam. Kaya palaging ihanda lang ang sarili natin. Ang pagbabalik ni Kristo. Maraming naniniwala sa mga senyales ng pagbabalik ni Kristo. Mayroon ding mga humula ng petsa at oras ng pagdating ni Kristo. Pero wala sa kanilang nagkatotoo ang hula. Pero ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Unang-una, yung mga nangyayari na yan ngayon, ipinagpaunan na yan ni Kristo, mga palatandaan niyang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi sa Biblia, nung itanong ng mga alagad, kailan ka bababalik? Ang sagot ng Panginoon Kristo, 24:4, ang sagot niya ganito. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Ang sabi ng Panginoong Jesus, pag malapit na siyang bumalik, magkakagutom, magkakasalot, lilindol. Yan lahat ng pangyayari na yan, mga kapatid. Patotoo na nagsasalita ng totoo ang Panginoon Kristo. Totoo ang Biblia. Libo-libong taon bago mangyari, pinagpaunan niya. Kasi nung panahon ni Kristo, hindi mo naman iisipin na nung panahon na yun, magkakagutom ang tao. Nung panahon namang mga nakaraan, di pa naman masyadong ganyang kahirap ang lupa. Ngayon lang napakahirap na meron nang hindi nakakakain maghapon . Nung panahon, merong mga pulubi. Pero nakakakain yung mga pulubi nung mga nakaraang panahon.
Meron ngayon sa Africa namamatay na ng gutom, di na nakakakain eh. Isa sa palatandaan yon, epekto yun ng gera, ng mga lindol, ng mga kalamidad. Epekto yan, magkakasama yan eh. Basahin natin ang 2 Pedro, Kapitulo 3, ganito ang ating mababasa. Versikulo 10 at 11. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ang sabi ng salita ng Diyos na sinulat ni Pedro, dapat ang ihahanda natin, kapatid, hindi shelter. Hindi yan ang makakaprotekta sa atin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, magitan ng mga apostol, maghahanda tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain. Let us live a holy life and a life with compassion to others. Matuto tayong maawa sa mga kapwa-tao, lalo yung mahihirap, yung mga batang napabayaan, yung mga babaeng bao, yung mga ulila. Let us give them a part of ourselves. Kaya nung nabasa ko sa internet, doon sa Haiti, merong mga bata kumakain ng yung biskwit nila ginawa sa putik. Yung putik nila, lagyan nila ng asukal, pinapatuyo sa yung mapinong-pinong putik, ginagawang palayok. Pinapatuyo nila sa araw. Pagkatapos na patuyuin sa araw, kinakain ng mga bata doon sa Haiti. Parang kinukurot yung kalooban ko. Sabi ko dun sa isang manggagawa natin dito sa Latin America, pumunta ka ako dun sa Haiti, maghanap ka ng lugar. Dun sa lugar na yun na kumakain ng ng biskwit na putik. Magpakain tayo dun ng libre. Nagpalagay po ako ng isang feeding center doon. Makikita nyo kung gaano karami nakapilaw. Yan. Naawa ako dun sa mga bata. Ang gusto ng Diyos, bago dumating ang wakas, magkaroon tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain. Mamuhay tayo na sumusunod sa aral ng Diyos, huwag sa bisyo, huwag sa sari-saring kaligayahan sa laman, at mabuhay tayong mayroong daladalang awa sa puso. Awa sa dapat kaawaan. At yan ang ginagawa namin, sinisikap naming magawa sa Iglesia ng Diyos.